It's 10:40 p.m. Medyo mabigat na yung mata ko kasi uminom na ako nung gamot ko na pampaantok. Okay. Habang naalala ko pa, gusto ko pong talakayin muna ito before I go to sleep. Kasi naalala ko, nag-usap po tayo kanina sa aking first video tungkol sa ayuda, no? Yung paayuda ni BBM. Ngayon, mayroon lang po akong gustong ikomento tungkol po dito sa pamimigay po ninyo, Manong BBM. I-address ko na po directly sa inyo kasi sana makarating po sa inyo, no? Itong pamimigay po ninyo ng libreng bigas, yung mga bigas na ni-raid, yung nasa kote, na confiscate from the smugglers, na sa ngayon po ay ipinamimigay ninyo ng libre, sako-sako. Okay naman po sana yon, mahal na Pangulo, kasi ipinamigay nyo sa mahihirap. Pero para sa akin po, abay, teka muna. Bakit po puro yung mahihirap lang ang kailangang magkinabang sa bigas? Bakit sila lang ang malilibre? Are you sure na itong mga tumanggap na ito ay talagang mahihirap ang mga ito? Yung mga beneficiaries ng 4-piece? Kasi ako, sa pagkakaalam ko, hindi lahat ng 4-piece beneficiaries ay talagang mga sagad sa hirap. Pero dito nga lang sa amin sa barangay namin, mayroon dyan isang lola. Mayroon siyang anak na alibugha. Anak na hiwalay sa asawa, lalaki. May 2 anak, high school na nga Ano po siya, tamad. Minsan nagtatrabaho din naman. Pero ang nagpapaaral po, nagbumubuhay, dito sa 2 anak nitong alibughang ito, ay yung kapatid na, yung eldest na anak nitong lola, na mayaman po, nandiyan po sa Metro Manila nakatira, may negosyong eskwelahan. Yung bang learning center, alam ko malaking negosyo yan. Malaking pera dyan. Yung may mga, yung parang mga learning tree, yung mga pang bata na eskwelahan. Mayaman po yun. At yun nga po ang sumusustento dito sa nanay, ditong lola nitong, kasi ang nakalagay po na guardian, yung lola, itong lola nung 2 bata, 2 anak nung alibughang, bunso niyang anak, na, ano lang siya, walang ano sa buhay, nagsasabong pa. Basta, hindi siya ang gumagastos doon sa mga anak niya. So, ang gumagastos po nun, yung eldest son na mayaman. At pati yung nanay, sustentado rin. So, ang ibig ko kasi, pero naka 4-piece po yan At pinagmamalaki pa yan nung isang anak na si mamaan niya, may pensyon yan, may 4-piece yan. 2 klase po ang natatanggap nitong lola na ito. 2 klase, ewan ko pa yung isa. Basta 2 klaseng benefits ang nakukuha niya from the government.
ito po yung mga member ng 4Ps. Di po ba yung 4Ps, para yan po sa mga mag-aaral, panggastos ng mga mag-aaral, na yung wala pong kakayahan yung magulang. Yun talagang below the poverty line. Pero ito, mayroong sumusustento na anak na mayaman. Mayroon pa dito, mayroon dyan. May mga kamag-anak na nasa abroad. Pero naka 4Ps. Mayroon nga dyan naka 4Ps pero nabuntis, hindi naman nag-aaral na. Ewan ko lang kung naayos na yun lahat. Kasi di ba inayos nila yung listahan. Yung isang kapitbahay ko na natanggal na sa listahan dahil they are considered not poor. Dahil may sasakyan nga sila eh. May isang van, tapos may negosyo sila. Kaya sila, yun ang reason kung bakit sila natanggal na sa 4Ps. But I don't think na lahat po nalinis na po yung listahan. Mahina po ang monitoring. Yung sa implementation po ng mga government projects na kagaya nito, yung mga ayuda-ayuda. Napaka-unfair. Kasi marami pong may mga beneficiaries ng mga government programs na ganyan, ang hindi naman talagang nangangailangan. Pero mayroong po mga tao na kagaya ko, senior citizen ako. Wala akong inaasahang pamilya, wala akong anak, wala. Nalugi yung negosyo ko. Paano ba ako nabubuhay? You may ask. Kaya nga po ako nagtsatsaga mag-vlog dahil baka sakaling makabangon ako uli. So paano ako paano ako nabubuhay? Well, paminsan-minsan binibigyan ako pinapadalhan ako ng kapatid kong nasa abroad. Pero hindi po yun regular. Dahil kahit paano napag-aral ko siya nung araw. May pamilya naman yun eh. Hindi naman talaga as in fixed, regular na lang kung maisipan lang. Na nagkakataon naman na pag nagpadala siya, yun talagang in need na talaga ako. Oh. Kaya I was expecting nga na itong pagbablog ko wala. Yung pagbablog, wala. Gagawa na lang ako ng ibang video about this. Kasi ang kinukwento ko ngayon, yung tungkol po sa ayuda. Yung ayudang bigas. Set aside na muna natin itong tungkol sa pagbablog ko na hindi pwedeng asahan. Yung ayudang bigas, hindi ko po talaga nagustuhan. Ewan ko po sa inyo mga followers ko, kayong mga nanood. Ewan ko kung ano ang take ninyo dito sa pamimigay ng bigas, ng libre. Sako-sako ang pinamimigay sa mahihirap. Okay, mahihirap. Yun nga po sinasabi ko kanina, are we really sure na itong binibigyan na ito ng mga sako-sakong bigas ay talaga bang pobre? Kasi kagaya ko, wala akong natatanggap na mga ayuda. Kahit nga yung senior citizen, hindi ako tinanggap dito. Hindi ako isinali sa yung senior citizen pension. Kahit papano, kahit pang ano man lang yun eh. Pang maintenance man lang na gamot. Alam niyo, napaka ano kasi dito ng hindi okay ang pamamalakad ng presidente dito sa amin ng senior citizen. Nung namatay ang nanay ko, nung tumungtong ako ng 60, hindi naman ako isinali sa
pension. Although maliit lang yun pero okay na rin yun. 500 500 a month. Pero ngayon, ewan ko, parang dinoble na ata. Hindi ko alam kasi hindi naman ako tumatanggap Kasi binibigay naman yun biglaan, mga every... Basta yung nakiklaim noon, kasi ako yung nakiklaim nung sa mother ko noon, hindi ko sinasabing kinuha ako para sa akin Ako lang yung naglalakad ng pagkiklaim. Dahil yung nanay ko nga, hindi na pwede. Medyo may sakit na. 3,000 in 6 months? Yeah, 6 months. So 500 a month. Pero kahit papano, dahil ibinigay ng buo, naging 3,000. Ngayon nga, nilalakad nga na gagawin daw na 1,000, na dodoblehin. Pero next year pa ata. Pambili na rin yun ng maintenance na gamot nagme-maintenance ako. Mahirap kapag nagkaedad ka na Marami ka ng mga... Samantalang dati, mga 10 years ago, wala akong iniinom na kahit napaka-healthy ko. So, ang comment ko po dito sa ayudang ito, okay naman sana kasi pinamibigay sa mahihirap. Kaya lang, kagaya ng sinasabi ko na hindi lahat ng mga 4-piece beneficiaries na ito ay hindi po talaga sila mahihirap. Baka mas mahirap pa ako. Dahil ako wala talagang income sa ngayon. Ang income ko sa ngayon, yung Wi-Fi, piso Wi-Fi. Pambayad lang yan sa kuryente at saka internet. Tapos cellphone. At least Tapos, may mga ano-ano naman ako dyan sa labas, mga tanim-tanim. Basta nakakaraos po ako. Ngayon, ang ibig ko pong sabihin dito sa pamimigay na ito ng saku-sakong bigas, ang ine-expect ko po, yung mga na-confiscate doon sa mga ni-raid na mga warehouses, akala ko po ibibenta ng 20 pesos per kilo. Yun po yung nasa isip ko na gagawin ni PBBM. Kasi po, sana po yung mga na-confiscate na bigas na yan, ibinenta na lang po sa kadiwa or sa mga... Kung sa palengke naman po kasi, ang gagawin naman ito mga retailers na to, ibibenta rin nila sa mataas na presyo. So, ang maganda po, yung direct selling po from the government. Through DSWD or kadiwa maybe. Yung 20 pesos per kilo, lahat po makaka-avail. Lahat po makakaya. Kasi yung mga mahirap ngayon, kung wala yung ayuda na yan, bumibili din naman sila ng bigas. Itong mga 4-piece na ito, 20 pesos per kilo. At least sana, nagkinabang po lahat. Huwag naman na puro lang sa mahihirap po. Para sa akin po, it is wrong. Na puro lang mahirap ang inaalagaan. My goodness. Kaya ho namimihasa itong mga mahihirap na ito. Lalo pa ngayon parang na-spoiled sila. Di sa ganda ng mga pag-aayuda ni BBM, parang na-spoiled. Okay naman po sana. Okay sana yung what a beautiful life. Kung lahat libre. Libre ang bigas, libre ang pagkain, libre ang edukasyon, libre ang gas. Diba? Libre ang fuel. Walang tax. May ganun. Meron sa Brunei, walang tax. At saka sa Monaco, taxless. Sa Brunei, dahil napakayaman nilang bansa.
wala ng tax, libre pa ang edukasyon, even transportation yata eh. Libre ang schooling. Diba? Huwag naman po, kayong mga leader dyan, mga nasa gobyerno, nasa taas, huwag naman po na puro na lang mahihirap ang iniintindi ninyo. Dahil sa totoo lang, itong mga pinagbibigyan ninyong ito, na mga, hindi ko po nila lahat hindi lahat ng mahihirap. Kung iisipin kasi natin, ang nasa isip natin, itong tinawag na mahirap, pobre, para bang yung wala nang makain. Hindi po. May mga cellphone ng mga yan, panay ang karaokehan ng mga yan, inuman. Nagsasabong, nagsusugal. Pwede ba? Huwag naman po sanang ganun. Dati gusto pang gawing 5-piece pa yan ni Binay noon eh. Noong panahon, noong araw, nag-aaral kami, nakapag-aral ako na walang baong pera. Ngayon, itong 4-piece na ito, ang pagkakaalam ko po dyan, panggastos po yan ng mga pang-aral, ng mga mahihirap na gusto makapag-aral. Pero ano ko ang 4-piece ko, anong ginagawa? Ginagastos nila sa bahay. Ginagastos sa kung ano-ano. Hindi naman po napupunta yan sa estudyante. Kaya kung ako po sa government, kaysa ibigay nyo po ng cash, na nadadaya din naman, dahil, ay, nakatanggap ng 4-piece, kung ibibili ng kung ano-ano, kumusta ng iyong estudyante? Para sa estudyante yun, oy. Hindi naman yun para sa pambili ng bigas. Noong araw, nakapag-aral ako na 4 na taon sa high school na walang baon na nising ko. Naglalakad. Back and forth. 5 kilometers. O di 10 kilometers isang araw. Umuulan. Diba? Dito sa Bicol, madalas ang ulan. Kaya nga nagkasakit ako sa baga. Dahil pag naulanan ako, natutuyo sa katawan ko yung damit. Kaya weak lang ako. Nag-aaral ako, walang payong. Dahil hindi ako ibili ng nanay ko. Ang payong ko noon, yung dahon ng yung parang gabi, tsaka yung dahon ng saging. Kung wala, pag talaga malakas ang ulan, makikisilong ako sa bahay sa tabing daan. Hanggang sa pag natapos ang ulan, makarating ako sa eskwelahan, late na ako. Absent na ako sa first and 2 subjects. Oh. Ganon. Hindi ko naman po sinasabi na kailangan maging ganon. Hindi po. Pero, parang mali po kasi ang implementation eh. Para sa akin mali ang implementation po. Hindi po pwedeng ibigay ng cash. Sana po kung para yan sa estudyante, hindi nyo rin naman maibibigay ng cash sa estudyante dahil hihingiin din ng nanay eh. Bakit po hindi na lang gawin na benepisyo na kung para yan sa mag-aaral, para sa mag-aaral, halimbawa kung pamasahe ba, di parang card na, yung parang sa Japan na, parang itong yung sa train ba, anong tawag doon? Yung token, mga ganun po. Hindi po pwede. Maling-mali po na ibibigay ng cash sa magulang kung para sa bata yan mag-aaral. Ibang pamamaraan po na talagang magbenepisyo niyan yung mag-aaral. Hindi para sa napupunta sa sabong, pambili ng bigas, pambili ng kung ano-ano. Maling-mali, pati itong pag-aayuda po, yung sistema ng ayuda, na nagiging kultura na po. Kultura ng ayuda. Parang tayo lang po yung bansa na ang hilig sa ayuda.
na nagiging kultura na. Kapag may mga sumunod na pangulo na buburahin niyang pag-aayuda, magagalit ang tao. Dahil nakasanayan nasanay sa ayuda. Samantalang ang ayuda na yan, bakit ba ang uso-uso yung ayuda? Bilyones po ang pondo sa pag-aayuda. Nakakarating kaya lahat sa inaayudahan? Tingin ko hindi. Ito lang yung mga kung ano-ano na lang ayuda. Mayroong fuel ayuda. Goodness. Ibang paraan kaysa ibigay na ng biruin nyo. Sa isang 4-piece na ayuda para sa mahihirap daw, ilang bilyon ang pondo? Bakit yung 1 bilyon na yan, kung ilang bilyon na yan, kung 20 billion ba yan, bakit hindi yan gawing isang factory na mag-generate ng employment para dito sa mga mahihirap? Nang sa ganun, mayroon silang pagkukuhanan. Hindi yung parang sabi nga, don't give them fish, but teach them how to fish. Yun ang tama. Kasi, susubuan mo. Turuan mo magtanim. Hindi yung susubuan mo na lang. Very wrong. Itong kultura ng ayuda na to. Nagiging kultura. Lahat na lang ayuda. Sino lang ang nagkikinabang dyan sa ayuda na yan? Noong araw, wala namang ayuda sa fuel. Bakit? Nung panahon ni Apolacay. Dahil bakit? Mayroon tayong Petron na nagbibigay ng subsidy. Bakit hindi ibalik yung ganong paraan na magkaroon ulit tayo ng Petron 2.0? Itong mga ginagastos na ito sa ayuda-ayuda, dyan sa 4-piece na yan, bakit hindi ito gawing mga manufacturing? Generate employment, jobs, income. Yung perang matatanggap nila ay pagtatrabahuhan. Hindi yung puro bigay, puro subo. My goodness. Kaya ito, naiinis ako dito sa bigay na ito ng sako. Yung iba tuwang-tuwa. Ang galing daw nung ginagawa ni BBM. Pro BBM po ako. Pero ewan ko ba, itong pamimigay ng bigas ng libre, hindi po okay sa akin ito. Kagaya ako, hindi naman ako 4-piece beneficiary. Pero kung ibibenta po yung bigas na yan, 20 pesos per kilo, para nang sa ganun natupad niya yung promise niya, promise daw. Para sa akin kasi, hindi naman promise yun That was just an imagination. Aspiration, kumbaga. Hindi promise. Parang, sana maging 20 pesos per kilo. Ganon. Hindi naman. It was not. He did not promise. Kaya lang, yung mga anti-Marcos keso nililinis daw natin. So, itong pamimigay po ito ng bigas, very unfair. Dito po ako nadidisappoint, nadidiscontent sa ginagawa ng gobyerno. Hindi lang po itong gobyerno ni PBBM, even the previous administrations, na kung bakit ang tutok ay puro sa mahihirap lang. Masyadong padaba. Pinapamper naman masyado. Na kung tutuusin, itong pinamimigay na ayuda na yan dito sa mga mahihirap, saan ba galing yan? Di ba sa taxes ng mga nagbabayad ng buwis? Itong mga binibigyan na to, hindi naman to nagbabayad ng buwis Tapos ginagamit pa ng ibang politiko dyan, yung poor, yung mahihirap, mga pobre, mga less in life. Oo
naman po, mayroon lang talaga mga mahihirap na, yung talagang legit na mahirap na kahit anong gawin, parang malas na malas, parang laging minamalas. At yung mababait naman na tao, mabubuti naman sila, masipag naman talaga. Medyo parang kinakapos lang sa, hindi lang nasasabayan ng good luck. Meron pong ganun eh. Yung talagang mga, sa paghahanap buhay. Hindi po sa akin okay itong pamimigay ng bigas, ng libre. Di sana kung lahat tuloy. Porque puro na lang sa mahirap. Hindi ako maituturing na mahirap. Kaya dito, hindi ako tanggap sa mga kung ano-anong po. Kasi, they regard me as rich. Dahil nagkaroon ako dati ng negosyo, nagkaroon ako ng mga properties. And that was before. Nalugi nga eh. Ngayon, I'm struggling to be back on my feet. Kaya yun lang po ang gusto ko sabihin, yung tungkol dyan sa pamimigay ng bigas na yan, ng libre. Hindi po tama. Sorry po, Manong BBM, pero hindi po ako conforme dyan sa ginagawa ninyong parang ipinagmamalaki ninyo na binigyan ipinamigay. Kahit paano dapat, kumita dapat kahit paano nakabawi ng kahit paano yung gobyerno. Kasi nung ipinasok yan dito na bigas na yan na smuggled, ano ba yung nawala sa government? Yung tax, di ba? Tapos yung ipamimigay lang ng libre. Di naman lang nakabawi. Dapat yun po, ibinenta ng 20 pesos per kilo. Nang sa ganon, lahat naka-afford, nakabili, nakinabang. Kagaya ko. Nakabili din sana ako ng 20 pesos per kilo na bigas. Diba? Ewan ko po sa inyo mga katribo, pero yun po ang himutok ko po. Diyan sa, ang daming mga mali. Okay, hanggang dito na lang po kasi ang haba-haba na naman na ito eh. Sige po, hanggang bukas na lamang po at medyo inaantok. Thank you for watching and see you in my next vlog. Thank you.